stop watching porn. Malamang, madalas kang nanonood. Kapag nanonood neto, nagkakaroon sila ng trigger na magsarili. Baka ito na yung pagkakataon na tigilan na muna yung panunood. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel nito, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video, another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Che, pa-help naman po. Paano po ba maiiwasan ang mag-jakol? Na-addict na po kasi ako doon. Sana po mapansin. Salamat po. Ang JAKOL is another form or words ng masturbation. Ang gawain ganito po is natural and healthy activity. Kung babasihan po natin sa aspeto ng science, 3 to 5 times per week is masasabi mo pang regular yan. Nagiging problema lang ito at nagiging unhealthy lang ito kapag masyado ka nang nai-engage dito. Ano mo ba masasabi kapag may addiction ka na dito? Dalas napapansin mo na uubos na neto yung energy at yung time mo. Papansin mo, nasa isip mo na lang palagi ito. Kapag gising mo or nasa kalagitnaan ng araw mo, kinagabihan ng araw mo, ito lang ang palaging laman ng isip mo. Apektuhan na rin ito yung relasyon mo sa pamilya mo. Kung may kapartner ka, mas gusto mong nagsasarili na lang kesa makatalik siya. Naapektuhan na rin ito ang trabaho mo. Kapag ganyan na, possible mauwi na yan sa addiction. But fortunately, there are many ways to control yung urge ng pagmamasturbate. Yung ibang pag-uusapan natin dito is nagwo-work talaga yung mga tips na to. Pero doon naman sa iba, depende na lang kung gaano kalaki yung motivation mo para magbago ka. Number 1 na unang gawin mo dyan, kausapin mo yung taong pinagkakatiwalaan mo. Kung meron kang romantic partner, doon ka mag-confide sa kanya. Kasi malamang alam niya yan dahil sigurado ako na apektuhan na yung intimacy ninyo. Mas nag-enjoy ka na kasi magsarili kesa makipagtalik sa kanya. Number 2, ilimit mo yung mga oras na alone ka. Kasi yung mga alone time na yan yung mga opportunities para maisip mo uli na magsarili. E paano kung maraming alone time ka sa isang araw? Di lagi mong gagawin yan. Kung may mga groups na pwede kang puntahan, huwag mong i-isolate yung sarili mo doon. Maki-join ka sa kanila para yung ibang attention mo is mapunta doon. Another thing, stop watching porn. Alamang, madalas kang nanonood. Kami talaga na tao na kapag nanonood neto, nagkakaroon sila ng trigger na magsarili. Baka ito na yung pagkakataon na tigilan na muna yung panunood ng porn para matulungan na ma-change yung situation mo ngayon. Pag madalas kang nanonood niyan, na-stimulate yung brain mo. Nandun kasi yung mixture ng fantasy, kaya may trigger talaga yan. Another thing, change up the routine. Anong ibig kong sabihin dito? Spontaneous kasi sa isip natin yan dahil nga nagde-develop na ng addiction sa katawan mo. So, meron talagang specific time, specific day na ginagawa mo yan. For example, pagising mo, magsha-shower ka, or pag-uwi mo, or kapag bedtime mo. So, kapag ganito nga yung ginagawa mo, better na pagising mo, mag-take ka kaagad ng quick cold shower. Kasi madalas ginagawa mo yan kapag long shower eh. And yung susunod na routine mo, yun na agad yung gawin mo. Pwedeng magluto ka ng healthy breakfast mo. That way, napupunta doon yung attention mo. At kapag gabi naman, ginagawa mo yan, ibahin mo, makinig ka ng mga music, soft music na pampatulog. With your eyes closed, that way, marirelax ka, hindi mo namamalayan, tulog ka na pala. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, wear extra clothes at night. Yes, kasi nakakapag-provide siya ng additional protective layer sa skin mo. Syempre nga naman, mag-e-effort ka pa kapag gusto mong magsarili. Unlike yung natulog ka ng nakahubad ka lang or naka-boxer shorts ka lang. So, mas madaling ma-access na gawin mo yun. Medyo hindi komportable na magsuot ng extra clothes kapag gabi kasi nagbabago yung temperature ng katawan natin. Mainit, maalinsangan. Pero better na ganito yung gawin mo habang tinatrabaho mo pa na ma-change yung routine mo. Another thing, limit accessibility
responsibility doon sa mga toys. For example, may mga toys ka na nandyan, may mga nude magazines ka, or may mga sexing larawan ng mga babae dyan. I-avoid mong tingnan yan. Kasi, the more na nakikita mo yung mga yan, yung temptation nag-i-increase para balikan mo yung old behavior mo. So, magkakaroon ka ng relapse instead na umu-okay ka na. What I'm trying to say is limit your reminders. Another thing, meditate. Exercise. Napakarami na pong proven evidence ng mga ito na napakabuti sa kalusugan natin. Pag nagme-meditate tayo, nag-exercise tayo, nurture yung mind, body, and spirit natin. Napaka-positive ang ibinibigay nito sa atin. That way, unti-unting nababawasan yung pagsasarili mo. Kaya lang naman kasi laging may trigger yan, dahil sa dami ng oras na inilalaan mo dyan. Sabi nga nila, yung idle mind is the devil's playground. The more na tahimik ang kapaligiran, mas isolated ka, meaning mas maraming hindi magagandang papasok sa isip mo. Kaya as much as possible, meditate or exercise every day. Bigyan mo ng 30 minutes to 1 hour or higit pa para mas mag-release ng maraming endorphin yung brain natin. Happy hormones yon, happy thoughts yon, so mayroong calming effect yan sa atin. Last one, mag-set ka ng goal and progress kung nasaan na ba yung status mo. Sa una, akala mo imposible, akala mo malabong mangyari. Pero, umpisahan mong i-cut down yung number every day. Kung sa isang araw, nakakatatlo, 5 ka, gawin mong isa. Kasi hindi mo agad maaalis na ng overnight. Instead, bawasan mo ng bawasan habang lumilipas yung araw. Mag-set ka ng goals, mark progress kung nasaan ka na. Then after nyan, makikita mo, okay, success. Once ka na lang nagsasarili everyday, gawin mo naman, susunod na routine mo, gawin mong every other day. So, meron ka dapat target para tuluyan mo na itong ma-avoid. Hanggang sa mamalayan mo niya, nasa 2 or 3 times ka na lang sa isang linggo. Ang intention natin dito is ma-decrease yung pagsasarili mo ng madalas para hindi ka mauwi sa addiction. So, dapat nandoon yung desired na goal mo. Yan yung tutulong sa'yo para mag-progress ka. Mas madali sa'yong ma-improve yung pag-change mo into a normal routine. Kasi kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, wala talagang mangyayari. Kahit na ano pa yung pinag-usapan natin dito, kung hindi ka naman willing na ma-change yung routine mo, wala rin mangyayari. Kasi ang kalaban mo dyan, yung sarili mo. Kung meron kang makakausap ng mga professional, speak with them. Malaking tulong to para maipaliwanag sa'yo ng mabuti kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon at ma-diagnose ka nila. Kung ano man yung struggle and issue na pinagdadaanan mo. Ang final thoughts ko dito is, all their struggles with masturbation can stir up negative thoughts and emotions. But you are not alone. The best thing na pwede mong gawin is take action as soon as possible. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on the next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!